So yun ang ano for today's video. Davao City is a progressive city, zero debt or debt free city sa Pilipinas. I mean hindi lang naman siya ang nagkaroon ng history na walang utang o walang pagkakautang ang syudad. So pangalawa diyan ang Cebu City. Hindi ako sigurado kung meron namang mga highly urbanized city sa Kamanilaan na debt free din sila, no? So let me know in the comment box kung meron ba. So ang pagkakaalam ko lang talaga, it's Davao City, ang first ever city sa Pilipinas na walang pagkakautang, no, sa national funds. So yung mga proyekto namin dito, lahat ng mga projects is bayad, no? Yun. Office of the Vice President. Okay, so ayan, libreng sakay. So Davao City lang ang ita lang walang utang sa Davao City sa Pilipinas, no, for in history, no, first ever. Tapos sumunod ang Cebu City sa panahon ni Mike Rama. Tapos nung kaso nga lang daw nung pumalit si Garcia, yung kapatid daw ni Gwen Garcia, is nagkakaroon na daw ng utang na 80 million pesos ang kanilang syudad. I don't know kung totoo ba yun. Siyempre ang nagsabi lang niya mga Cebuanos lang din, no? So kayo din makapag-confirm kung totoo ba yun na from zero debt free city ng Cebu City nagiging nagkakaroon ng utang sa time ni Garcia. Anyway, so yun ang sabi ni Tatay Digong kang Sara kay VP Sara na you can accuse Sara Duterte of anything but never with stealing. So pwede mo daw siyang paratangan ng kahit na wag lang yung paratangan mo siyang nagnakaw dahil di talaga yun papayag, no? So magagalit at ibig sabihin magkakaroon ng magre-retaliate talaga yan or gagawa siya ng paraan na ikaw na nagsabi ng ganong fake news mapaparusahan, 'di ba? So ang sakit kaya no, very unfair talaga yon na isa kang matinong leader, ginawa mo lahat para mapayaman ang syudad, hindi ka nagnakaw kahit piso. Lahat ng resources talaga sa Davao City is mapupunta na talaga sa Davao City, hindi kundi sa kung saan sa ang mga bulsa ng mga politicians. So yan po yung biggest flex and the biggest achievement ni VP Sara Duterte during her time as a mayor sa Davao City, no? Sa tatlong 3 terms or 2 terms, I don't know. So basta almost 10 years si VP Sara na nag-mayor dito sa aming mahal na syudad sa Davao City. So far, isa yan sa proof and evidences na hindi kurakot ang mga Duterte, especially si VP Sara Duterte, kasi nga zero debt, no, sa kanyang time, sa kanyang kapanahunan. So ganyan kagaling ang kanyang estilo ng pamumuno. So ngayon, ano bang proof natin? Yung proof natin, di ba, na debt free. I mean, yes, debt free ang Davao City. So basahin natin sa Wikipedia para sa mga hindi kumbinsido, no. So meron naman tayong available na mga published na mga statements, interviews, no. And syempre documents, no, galing sa COA talaga yan ang mga report. So available ho dyan sa kung saan po yung hanapin kayo ng bahala na mga platform kung saan yung gustong mapanood at makita. So ito yung syudad ng Davao City, napakaganda at walang utang. Oo, nakatuwa, no, at nakaka-pressure din to sa ibang mga syudad at mga municipality. Oo, di ba, nakaka-pressure yun sa point na ang Davao City is maraming projects, maraming magagandang mga yung underground cabling system, napaka expensive, di ba? Yung magbaon ka ng mga wirings, expensive yun. At yung pagandahin, i-maintain ang syudad, linisin lagi. Tapos yung i-maintain yung mga kakahuyan, di ba? Yung mga kagubatan sa Davao City. Yung peace and order, no? Yung i-maintain yung ganong status na one of the safest cities sa Pilipinas. Dati number 1 tayo, ngayon number 2 na lang, no? So I don't know kung ano yung number 1. I think it's Iloilo. Pero pwede rin Lucena City or Puerto Princesa City, Palawan. So sa 4 na yun, no? So kayo nang bahala kung alin dyan ang safest, or sige 5 pala. So di ko alam kung sino yung number 1. Basta ang Davao City ngayon is second safest city na lang siya sa Pilipinas, na bumaba siya from rank 1 dati, ngayon rank 2 na lang. So it's either Iloilo City, Baguio City, Lucena City, or Puerto Princesa City. No, Dumaguete pala. Alright, ayan na, okay. Buti na naalala ko. So it's Dumaguete City pala ang safest city in the Philippines. Second ang Davao City. So I don't know kung anong standing ni Baguio City and Iloilo City. Basta si Lucena City, isa lang siya sa mga safest city sa Pilipinas. Napuntahan ko yun, no? In fairness, okay na naman ang Iloilo City, ang Lucena City, pati yung mga taxi driver, no? Puwera usog. Wag lang sanang mausog. Purya-buyag, no? Wag lang sana magbago yung kasi 25 pieces lang yung taxi na sa Lucena City, pero magaling kasi hindi sila nangungontrata. Hindi nila inaabuso yung ganong pagkakataon, no? Kasi demand sila. Kasi kontinan sila, tapos pwede sila
pwede silang magpataas din ng presyo. Anyway, so balik tayo dito sa Davao City. Ito yung hitsura ng debt-free city. Oo, nakakatuwa lang tingnan na yung syudad ng Davao City na napakalawak, napakalaki, ang daming mga proyektong maganda, ang daming mga makabuluhang projects ng mayor ni Mayor Sara Duterte. Pero yung lahat yun bayad. Oo, lahat yun ay walang pagkakautang. So, pressured nga naman talaga siya sadya sa ibang mga municipalities, cities dito sa Pilipinas na sila maliit na yung bayan nila, maliit lang yung kailang municipality, yung kailang land area, sakop, tapos marami silang resources, may mga gold mining, marami silang mga kayamanan, oo. Pero lubog sa utang kahit wala silang project, di ba? Oh. Paano 'yan? Oh, kasi kurakot. Totoo 'yan. Real talk tayo dito. Hindi ko naman binanggit kung aling mga syudad, pero ganito 'yan ha. Kung ikaw ay isang citizen, tapos ngayon gusto mong malaman kung kurakot bang iyong mayor. Hindi lang kurakot ha. Mamili lang sila doon kung alin ng ano bang katangian ng iyong mayor. Maaring kurakot ang mayor ninyo, maaring tamad, bobot, inutil, ganon, no? Incompetent. So alin man doon sa kanila. So kapag ka ang iyong syudad or lungsod, municipality ay walang project, tapos marami namang kabuhayan, oo, mayaman sa turista, sa turismo, mayaman sa mina, o mayaman sa mga natural resources, pero walang may utang, may mga pagkakautang, no? So ibig sabihin ho niyan, bobo, inutil, incompetent, or kurakot ang iyong leader. So dito sa Davao City, napaka proud as Davaoenyo. Sarap sabihin, Davaoenyo ako, taga Davao ako. I'm proud of being Davaoenyo dahil sa syudad namin ay walang utang. Maganda, malinis, malaki, andito yung buhay. Life is here in Davao City indeed. And of course, dahil nga sa mga Duterte yun. So maraming thank you sa mga Duterte. Maraming thank you sa napakagandang kay Vicente Duterte, no? Shout out sa inyo, sir. Kung nakikinig ka ngayon, governor. The first ever governor. Pwede. Okay, basta governor Vicente Duterte. Maraming thank you sa iyong napakatalino, life-changing decision na umalis ng Naga, umalis ng Cebu, pumunta ng Davao at dito nagtrabaho, no? Dito nag-serve. So, yan, maraming thank you, no, sa iyong binigay na tawag nito, biyaya. Itong si Tatay Digong, no, yung anak, at yung mga apo ng mga Dutertes ang gagaling. Sana alam mo 'yon, no? Sana ay nakikita mo sila. You must be the proudest lolo and tatay in the world, in the universe, in the galaxy. Ano pa matawag diyan, multiverse. Kasi ang galing ng iyong mga produkto, ang galing ng iyong mga offspring, no? Pinaka-the best, pinaka-legit. Ang dami nang natutulungan. Yung kailang resources, katalinuhan, no? Kagitingan, ginamit nila sa tamang paraan. Gaya eto, look at Davao City now. Ito yung ginawa nila sa syudad ng Davao City. So Davao City is debt free. Nakakatuwa, nakaka-proud as Davaoenyo na magkaroon ng mga honest at workaholic, no? Workaholic and honest na mga government officials. So sana all, no? Kasi hindi naman pwede, sana nga kung pwede lang, no, mag-clone ng Tatay Digong and VP Sara Duterte, tapos lahat yun itatalaga per city in the municipality. Di yayaman lahat ng syudad. Walang korupsyon, yayaman ang mga Pilipino. Hindi tayo maghihirap, no? So magiging free siguro yung education, lahat-lahat. Dito sa Davao, libre hospital bill namin dito. Mag zero bill ka daw dito kapag kasi di ko pa naman naranasang ma-hospital. So knock on wood, wag naman sana, no? So zero bill, kahit pamilyon ang iyong babayarin yung bill sa hospital. So magiging zero yan dahil nga sa lingap and yan na nga, lingap and malasakit. So thank you for watching. I have to say bye bye and ingat sa good morning. Have a blessed day everyone.